Ito ang podcast na magpapakawala sa isang demonyo. 10 mysterious audio recordings from an anonymous email. A demonic possession. Stop listening. Isang babae ang mag-isang nag-aalaga sa nanay niyang matagal nang nakaratay. Bilang pampalipas oras, nagre-record nga siya ng podcast kasama yung kaibigan niya online kung saan may mapapakinggan silang tatakot sa kanila. May nag-send kasi sa kanila ng 10 audio recordings ng isang couple na papakinggan nga nila isa-isa na isang malaking pagkakamali. Dahil sa paunti-unti nilang pakikinig, may maririnig nga sila sa mga recordings na ito nakikilabot at tatakot sa kanila na tatawag sa isang demonyong unti-unting napapalapit na sa kanila. Title ng movie, Undertone. To be honest, medyo 50-50 ako sa movie na to kasi nakakatakot naman siya and may potential naman din yung story, pero parang masyado lang siyang hilaw at hindi lang nila maayos natapos yung mismong story nga. Bitin lang ako sa pagkakatahi-tahi ng mga pinasok nga nila ganon na pagdating nga doon sa dulo, sabi ko talaga, ayun na yun, all that build up for a predictable ending lang. Short film to, okay lang siguro, pero kung full length, kulang lang talaga eh. Let's start sa mga nagustuhan ko. Nagustuhan ko yung paggamit nga nila ng sound para nga manakot or mag-build up ng mga panggulat. Ang creepy ng mga voice recordings and yung conversation nga nila mismo minsan, pero minsan halatang halata lang na scripted eh. Ewan ko kung ako lang, pero kinikilabutan ako tuwing nagsusuot nga ng headset yung babae, tapos nawawala nga yung ambience. O kasi kahit sa totoong buhay, hindi ako nag-earphone or nag-headset nga sa loob ng bahay kasi nga natatakot ako na baka nga may tao or may nangyayari na nga sa paligid ko, tapos hindi ko naririnig eh. Usapang cinematography, okay naman din. I like kung paano nga sila naging creative sa mga shots nila na limited lang pero nagamit naman nila ng maayos. Lalo na yung tuwing naka-steady or naka-static nga lang sa isang madilim na lugar or nagsa-slide up and down or left and right, nakakabahan ka kasi ano kayang meron na ipapakita dito? Bakit papunta dito yung camera eh? Okay din pala yung mga panggugulat nga nila dito, like yung bigla ang gumigising na nga lang yung nanay, tapos nakatayo na nga lang siya doon sa likuran, ganon, na kahit ngayon na binabanggit ko, medyo kinikilabutan nga ako eh. Ayan, amazing premise for a horror movie, unique and creative naman din, lalo na't relevant nga yung mga podcast ngayon, lalong-lalo na yung mga horror or scary themed na mga podcast, pero ayun nga, hindi lang ako nasatisfied sa ending nga mismo. For me, masyado lang siyang lazy or simple na parang okay na yon kasi nga, doon naman papunta yung story eh. Obvious naman na sa dulo, darating nga itong si Abizu, tapos atake nga siya kay Evie kasi nga, nang tetegi siya ng mga buntis at mga anak nila, and buntis nga si Evie. Siguro daw I like the idea na inaalala nga niyang buntis nga siya and all, na mag-aalaga nga siya ng bata in the future, and at the same time, inaalagaan nga rin niya yung nanay niya ngayon. Kumbaga how she treats her mother, maybe magiging ganito nga din siyang klase nga ng nanay, and also considering na posible nga ding ayaw niyang magkaanak, siguro, dito nga siya mas napiling target nga ni Abizu. Yung kinakatakutan niya since parang hindi pa nga siya ready sa responsibilidad nga ng pagiging ina, and dito nga darating si Abizu na gagamitin nga yun para takutin siya. Sadly sa dulo, nakuha nga rin siya at yung nanay nga niya ng demonyo na nawala na nga rin siya sa sarili, and most likely, tinegi din niya yung sarili niya and yung anak niya or yung nanay niya yung mismong tumapos sa kanya. So yun, okay naman yung movie. I just think na meron pa siyang ikakaganda and may potential pa na hindi nila masyadong nagawa. So again, ang title ng movie ay Undertone and ang torta rating ko for this film ay 6.5 out of 10.